halimbawa, balang araw, dyan sa kalalaboy mo, basta ka na mawawala. Makikita mo, ikaw nga, sarap-sarap ng buhay mo eh. Palagi mo katabi nanay mo, dede ka lang ng dede. Baka akala mo ako, kahit minsan, walang nakilalang nanay. Maria! Maria! Itay! Halika na! Nakahanda ng almusal. Oh, nandiyan na ho! Gaya ng dati, merong hilagang kamote, talbos ng kamote, at sakasaging. Naiba nga lang ngayon kasi may bagoong. Ang sarap! Nang mainitan ng tiyan mo. May salabat pa! Lubog na ang araw nung isuga mo yung mga kambing kanina. Hindi ka ba gininaw doon sa burol? Sa katunayan nga po, naligo pa ako sa talon eh. Ang sarap ng tubig. Ano? Naligo ka? Sa lamig na yun? Baka mapulmonya kasi ginagawa mong yan bata ka. Eh, mainit na po kasi ang panahon eh. Kung gusto nyo, bukas sabay tayo maligo na madaling araw. Ano? Atakihin pa ako ng riyuma. Matanda na pala po kayo. Shh! Uy! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Hindi pa naman gano. Kung sa bagay, yung buhay ng tao ay parang araw. Sisikat sa umaga, pagkatapos tataas hanggang katanghalian. Magmula ron, saan pa ba siya pupunta kundi sa paglubog? Oo nga eh. Pinag-isipan ko yan, Itay. Alam mo ba? Paano kung ibig sabihin ng paglubog ng araw, mawawala ka? Eh di pagdating ng gabi kung ganon. Nag-iisa ako. Ang lungkot nun. Yan naman, nasasabi ko lamang. Bilang paghahalimbawa. Di katulad ng mga anak dito sa ating nayon. Kahit mawala man ang kanilang ama, meron pa rin silang inang magbabantay sa kanila. Hindi pa naman ako gaano katandaan eh. Kita mo naman kung paano ko minamani yung pag-akyat panahog sa mga bundok. Medyo rinarayuma pero konting luya lang yan. Oh, yung sa labat mo, lalamig. Itay, bakit ho ba sa lahat ng anak dito, ako lang walang ina? Teka, munti ko na makalimutan ito. Ito nga pala yung karning pinasalubong sa atin ng mga kaibigan nating nakapangaso ng baboy damo kahapon. Kainin nyo lang ito, Itay. Yan dapat ang iulam nyo kagabi. Abay, talagang tinira ko yan para sa almusal mo. Tay, hindi nyo na sinagot ang aking tanong. Ha? Nasaan ba talaga ang aking nanay? Magandang umaga ho. Pedrito! Tama-tama ang dating mo. Nagsisimula pa lamang kayo mag-almusal. Halika, saluhan mo kami. Upo ka. O yan ha, sariwang-sariwa yan. Ako pa mismo pumiga sa suso ng kalabaw namin. Mabuti naman, di ka nagsasawan. Nadalan ako ng gatas tuwing umaga. Aba syempre, para pag nagkaanak na tayo, sagana na sa gatas yung katawan mo. Anak na yung inisip mo, ni hindi pa nga tayo nagpapakasal. Biro lang, pero pwedeng totohanin. Pedrito! Hindi, ibig ko sabihin, totohanin na natin yung pagpapakasal. O ano, Tatay Melanio, yayayain ko na si Inay Titay para mamanhiga dito. Tama na muna yung nagkakaunawaan kayo. Kibabata nyo pa naman eh. Bakit kayo mag-aapura? Siya lang, ako, ang talagang gusto ko mangyari ay makita ko muna si Inay. Nang sa ganon, pag talagang ikinasala kami ni Pedrito, hindi lang ikaw nandoon, pati si Inay rin. Itay? Ikaw talaga, Pedrito, ah! Halika nga dito! Aray! Abot!
Sana, Pedrito, hindi na tayo magkalayo. Hindi kita iwanan. Tay, pagod na ako. Uwi na tayo, Tay. Hatid na kita. Hindi, sige, Pedrito. Mag-aararo pa kayo bukas sa itay mo eh. Sige na, Itay. Hatid mo na ako. Paano, Pedrito? Mauna na kami sa iyo. O sige ho, uuwi na rin ho ako. O sige, Maria. Sige. Tay, halika na. Oo na, sige. O, paano? Pagundong. Inaantok na ito eh. Iuwi ko muna siya. O sige, kaibigang Milagro. Hanggang sa muling pagsasalo-salo natin. Sige. Tay? Hmm? Pasan. Sige na, pasan. Halika. Tay? Kwento. Ha? Anong kwento? Yung lagi niyo kinukwento sa akin. Kasi pag yun ang kinukwento niyo sa akin, mahimbing ang tulog ko. O, sige. Isang araw, isinilang ang isang baby. Maligayang maligaya ang kanyang tatay. Kasi, pangarap talaga nito ay magkaroon ng isang anak na mamahalin. Pero, iba naman pala ang iniisip ng kanyang nanay. Ang balak nito, paglaki ng kanyang baby, dadalhin niya ito doon sa kaharian ng masasama. Doon kasi galing ang nanay niya. Ayaw naman mangyari ito ng kanyang tatay. Ang gusto nito, lumaki ang baby ng malinis, mabuti, at walang nakikilalang anumang hindi magandang bagay na naroon sa kaharian ng masasama. Kaya ang ginawa ng kanyang tatay, nung ito'y mag-iisang taong gulang pa lamang, itinakas niya. Naglakbay sila ng pagkalayo-layo. Tumawid sa maraming ilog. Umakyat sa maraming bundok. Halos abot kamay na nila ang langit. Laking tuwa nung tatay ng baby nung malaman niya na ang narating pala nila ay ang kaharian ng mabubuti. Buong saya silang tinanggap ng mga tao sa kahariang yun. Itinuring parang isa na rin sa kanila. At totoo nga, hindi nagkamali ang tatay ng baby. Dahil hanggang sa nagdalaga ang baby, ay nanatiling dalisay ang isip at malinis ang kalooban. Punyeta ka, Melanio ka. Hindi ako papayag
na habang buhay mong ilayo sa akin ang aking anak. Kahit saang impyerno ka pa magpunta, susundan kita. Ano ba? Malayo pa ba? Ito'y laingan. Kanina ka pa. Dito na lang. 3 bundok na yata itong naakyat ko eh. Puro spaltos na itong pa ako eh. Malayo pa ba? Dito na lang. Sigurado ka? Oo. Yan ang hinahanap ko. Oo. Tena. Hindi kami pwede dyan. Ano hindi? Bakit? Marami kami kaaway dito. Baka mapatay kami dyan. Hoy! 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 Dapat dito nakatira si Melanio. Hoy! Hindi mo ba ako narinig? Doon sa may kubong yon. Sino po ba kayo? Wala kang pakialam. Ano po ba kailangan nyo? Wala kang pakialam. Ano po ba kailangan nyo sa tatay Melanio ko? Ano ka mo? Tatay mo si Melanio? Opo, bakit po ba? Alam mo ba kung sino ang iyong ina? Hindi po. Sabi ng tatay ko, mag-iisang taon pa lang ako na magkahiwalay silang nanay ko. Ikaw nga! Ikaw nga! Sino po ba kayo? Ako? Ako ang iyong ina! Ang ganda, no? Lahat ito, bigyan ng nanay ko. Biruin nyo, sanggol pa lamang ako na makita niya ako. Nahulaan niya yung sukat ko. Tignan mo to, ang ganda. Well, ang ganda. Teka, susukatin ko naman yung sapatos. Ang ganda nito. Bagay ba dito? Yung isa mas bagay? Ang ganda nito, no? Ganda. Teka, susukatin ko, Wala na tayong marami pang usapan, Melanio. Naparito ako upang kunin yung anak ko. At gagawin ko yung Melanio. Subukan mo. Nang makilala niya ang tunay mong pagkatao, hindi ako mangingiming ibulgar sa kanya kung gaano ka kasamang babae. May asawa ka't may anak. Ay nagawa mo pa sumama sa ibang lalaki dahil lamang hindi ko maibigay ang luhong hinihingi mo? Nay! Ang hirap pala nito ilakad. Naninibago ka lang, masasanay ka rin. Kung sa bagay, nandito naman kayo sa mga susunod na araw, pwede niyo rin siguro kung turuan ilakad ng maayos. Hindi ako magtatagal dito. Ano ho yun, inay? Akala ko pa naman, kaya ka pumunta dito para magkasama-sama tayo ni Naytay. Wala pa sa pagkabata, pinangarap kong magkasama-sama tayo ni Naytay. Pagkatapos, aalis din pala kayo. Nay, ayoko magkahiwalay tayo. Kung ayaw mong uling magkahiwalay tayo, walang ibang paraan kundi sumama ka sa akin pag-alis ko. Bakit po ba kailangan po kayo umalis? Ang hinahanap ni Beata ay ang mga karangyaan na kailanman hindi maaaring matagpuan dito. Hindi siya makakatagal dito. Kung ganun, edi wag na tayo dito tumira.
Sumama na tayo pareho kay Inay sa pag-alis niya. Kung yun na nga paraan para hindi tayo magkaiwalay ulit. Hindi ko maring lamunin ulit ang isang bagay na matagal ko nang sinuka. Aalis si Beata. Dito ka. Habang buhay ako, dito ka. Habang kaya kitang pangalagaan, dito ka. Habang kaya kitang mahalin, dito ka. Sana kayo umalis. Ay, naku, Maria. Hindi ako tatagal dito. Parang sinisilian ang put ko. Nay, paano naman kayo magkakasundo ni Itay? Kung ganyan hindi pa nga kayo nag-uusap, maghiwalay na naman kayo. Eh, narinig mo ang sinabi ng matigas na ulong amang mo. Sabi niya, imposible na daw kami magsama. Eh, kung imposible para sa kanya, eh lalo nang imposible para sa akin. Baka naman akala niya, kaya ako narito dahil hinahabol ko siya. Alam mo, Maria, kaya lang ko narito dahil hindi ko lang matiis ang pangungulila ko sa'yo. Kaya, kahit anong dulo ng impyerno, narito kayo. Eh, tiniis ko lahat ng hirap para makita ka lang. Dumating ka pa. Magluto nga rito. Itay, Tanghali na, wala pa tayong almusal. lagi naman po kayo nagluluto ng pagkain eh. Pues panahon na para matuto ka. Ang buhay ay hindi puro sarap at laro na lamang. Maraming mga problema at kahirapan na dapat ay matutunan mong harapin. Kung hindi, pagdating ng araw na kayong dalawa ni Pedrito ay nagkaanak, baka iwan mo rin siya. Kapalit ng mga luhot kakasahan kita na kumukubabaw sa mundo. Buhay bundok palang gusto mo eh. Dapat nag-asawa ka ng babaeng gubat. Inay, sandali lang. Inay, ayaw niyo bang magkasama-sama ulit tayo ni Itay? Maria,
Wala naman ako pinapaniga sa away ng nanay at tatay mo eh. Pero isang bagay lang ang tsak. Malulungkot ako kapag sumama ka sa nanay mo. Nangangahulugan nun na may hiwalay ka na rin sa akin. Sige, Pedrito, iwanan mo muna ako. Gusto ko sana mapag-isa eh. O sige, kung yan ang gusto mo. Maria? Manong Aglik, nakita mo ba si Maria? Di kasama si Maria nang bumalik ang mga kambing niya. Di pa siya umuwi. Maria! Maria! Dito ka na lang, huwag ka na umalis. Di buo pang barkada. Maghanap buhay ka muna, marami naman kanong dito eh. Buhay pa naman yata yung alimango mo. Buhay? Kumakagat pa ka mo. Oh, dito na yung ligaya. Dating gawi. Ay, naku. Graduate na ako dyan. Ano ko? Habang buhay na lang ba ako magpapalaspag dito sa mga puti? Eh, ano bang ginagawa sa'yo ng kapareha mo? Sabihin na lang natin, kapritsyo ito ng katawan. Hey, what's wrong? Maria?
trip na lang. Sige, salamat ah. Ay naman, ayaw pang pigil eh. Walang mag-aasikaso sa negosyo ko sa Maynila eh. Kailangan makabalik ako kaagad. Sige, salamat ah. Hoy, ang anak mo, ingatan mo. Ngayon pa lang, malaki na umbok ng dibdib niyan. Ginto yan. Mabuti alam mo. Oh, sige. Sige. Sige, salamat ah. Oh, bye. Oh, Ingat salamat ah. bye. Oh, sige, bye. Sayang, no? Sana makasama natin ulit si Biata. Oo eh. Miss ko din siya eh. Si Maria, Andong kahatid lang namin kina Biata papuntang Maynila. gusto ko nga siya makausap eh. Hinahabol ko. Dali ka, papaalis na sila. Salamat ha. Oo, sige. Pare, yung bus papuntang Maynila. Ayun o, paalis na. Salamat ha. Iha, dito ka. Bakit ho? Mainit dyan sa tabi ng bintana. Iitim ka. Sanay naman ho ako sa araw eh. Hindi ba sinabi ko sa'yo kagabi? Gagawin kitang beautiful. Kaya mula ngayon, iingatan natin yung iyong kutis. Biata, Maria, anak. Tay? Ano pa bang hinahabol mo? Lumayas ka na. Anak mo ba ka rin? Nagdesisyon na si Maria. Sumama siya sa akin. Lumayas ka na. Bumaba ka rin, anak. Sumama ka sa akin. Anak! Maria! Bitawan mo siya. Bitawan mo, sabi eh. Tay! Umalis ka na. Bumaba ka rin. Lumayas ka na. Tay! Ano ba? Gusto mo video? Gusto mo itong pito? Umalis ka na nga! Anak! Para! Ano ba? Dali! Ay! Tama! Babae! Huwag ka magulo rito! Baba na! Huwag kayong makialam dito! Ulo mo! Anak, maawa ka sa akin. Akala ko pa mahal mo ako. Di ba sinabi mo yun? Patitiis mo ako mayroong mag-isa. Tay, sana ho, pabayaan niyo muna ako sumama kay inay. Balang araw ho, babalik po ako sa inyo. Nangangako ho ako, babalik ako. Boss, may nanggugulo doon sa bus ko eh. Lasing yata. Ganun ba? Oo, Tara! Ano mangyayari sa akin kung wala ka na? Bumaba ka na! Ano ba? Buti dumating kayo! Arestuin niyo ito Hoy! sa tratado to! Ba't nanggugulo ka dito? Ha?
Mga pulis, maawan mo kayo sa tatay ko. Wala man sa kasalanan eh. Huwag ka na magulo dyan. Anong kasalanan mo? Mga pulis! Anong ginagawa mo sa mga? Presento ka na magpaliwanag. Mga pulis! Maawan mo kayo! Wala mo sa kasalanan eh. Pakita mo siya. Anak! Itay! 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 Pabayaan mo na siya. Hindi maano yun. Oh, Pacharo, dumating ka na pala. Kumusta ang bakasyon? Anong bakasyon? Sinundo ko lang anak ko. Anak mo pa yan? Mukhang may tipo ah. Pakikinabangan mo yan. Ay! Hi, Mami! Hi, Mami! Yaro, andyan ka na pala. Ikaw na. Oh, namamapa ka na naman dyan, ha? Yan ba inaatupag mo habang wala ako rito? Nagpapayang lang. Ayos naman ang negosyo natin eh. Ang piling ko sa iyo, bantayan mong kaha ng beer house. Oh, kayo, ba't hindi pa kayo bihis? Wala bang trabaho? Magtatrabaho na ako, Mami. Walang problema sa kahera natin. Ang takot lang mangupit niya. Ito isa pa, matutuwa ka. Inaregulo ko na siya. Buti pumayag. Binigyan ko 1,000 isang buwan. Tulo laway. Sino yan? Bago. Ulol. Ang ganda. Siyempre, mana sa ina. Sige na nga, umas ka na nga rito. Mana sa'yo na. Sorry, Mami. Sorry po. Sige, bis ka na. Inay, napapansin ko ho, Charo ang tawag sa inyo ng lahat ng tao dito. Ay, hindi ko pala nasabi sa iyo. Mula ngayon, Mami Charo na rin ang tawag mo sa akin. Yan ang pangalan na kilala ako rito. Halika. Oh, ito ang kwarto mo. At pag gusto mo maligo, andyan ang banyo. Alam ito, hindi pa ito ang pangarap ko para sa iyo. Basta, maging masunurin ka lang, anak. At matitikman mo ang tunay na masarap na pangarap ko para sa atin dalawa. O sige, magpahinga ka na. Pagkatapos maligo ka, ha? Sweetheart! Charo! Darling! How are you? Tama-tama dating mo ah. Ha? Ano? I miss you so much, really. Naku naman, niloloko mo pa ako. Siguro kung sino-sino ka dyan. Ano? Ako? Ako pwede ko bang gawin sa'yo? Banat na nga utak ko sa career review. Pwede ba? Pwede ba pakainin mo muna ako? Teka muna, papasok ko muna ang mga walis, ha? Teka, pakainin mo muna ako. Oo, mamaya. Bilisan mo. Teka. Charo? Kamusta yung lakad mo sa Baguio? Nakakuha ko ba ng mga babae? Magaganda ba? Mga bata ba yung nakuha mo? Darling, ang ginaw ngayon sa Baguio. Dapat binaong kita eh. Anak, hindi to bundok. Dito sa Maynila, pag ang babae humaharap sa lalaki, nakabihis, hindi nakakamison. Sige, bihis ka na. Oh, Sino yun? huwag ka maingay. Maupo ka. Bakit pa? Siya yung sinasabi kong anak ko. Mula ngayon, dito muna siya titira. Kaya konting pino muna ang kilos natin. Ayokong malata niya tungkol sa atin. Sige, maghahanda muna akong pagkain mo.
kamag-anak ka ba namin? Matagal ka na ba nakatira dito? Dati akong waiter sa biros ng inay mo. Dati pa ako nakatira dito, matagal na. Waiter? Ano yun? Sa bundok ka nga pala galing, ano? Ang waiter, tagapagsilbi sa mga customer. Ano yun, mga amo? Hindi naman. Ang sabi ni Itay, walang sino man ang may karapatan na alipinin ang kanyang kapwa. Kaya nga gusto niyo doon sa amin na yon dahil walang nagsisilbi, walang pinagsisilbihan. Maganda nga sana yon. Pero siguro doon na lang sa bundok sinusunod yon. Dito sa Maynila, kung hindi ka Panginoon, alila ka. Ako, ayoko naman maging alila habang buhay. Kaya habang nag-waiter ako, sinikap ko makatapos ng abogasya. Oh, ano naman yun? Pangalan? Yung abo? Abo ba na ano yun? Ang abogasya, hindi abo ng kalan yun. Ang mga abogado. Abogado? Ang abogado, ang taong nagtatanggol sa katarungan. At ang katarungan ang nagsasabi na huwag mong aapihin ang iyong kapwa. Yan ang madalas ipangaral sa akin ng Itay ko. Mabuting tao pala Itay mo. Mabuti pala yung trabaho na pili mong pag-aralan. Pag ginapi ako, pagtanggol mo ako, ha? Aba, oo! Palapit na akong kumuha ng bar. Pag pumasa ako, pasukin mo na lahat ng gulo dyan. Ako, abogado mo. Ano ba yung bar? Ang bar, kung sasagutin ko lahat ng tanong mo, hindi na ako makakapag-review. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na para makapag-concentrate ako sa pag-aaral ko. O sige. Tito Bobby, bukas kwentuhan ulit tayo, ha? Ang bar, pag hindi ka nag-ingat, malalasing ka. Ano? Meron pa ako isang kasong asikasuhin. Maiwan ko muna kayo. Sige po, attorney. Salamat po ulit sa tulong niyo. Okay lang yun. Basta may problema ulit, huwag kang mayan lumapit sa akin, ha? Oo, sige ho. Tena ho, Tatay Milanyo. Maraming salamat ho. Salamat, boss. Tatay Milanyo, kailangan nating magmadali. Kasi baka abutin tayo ng dilim, eh. Hindi na ako uwi doon, Pedrito. Ho? Sino pa uwihan ko doon? Saan naman ho kayo tutuloy? Kung saan mo nakipadpad sa paghahanap kay Maria. Samahan ko na ho kayo. Huwag na iyo. Kailangan ka rin ng mga magulang mo. Tulungan mo na lang ako makakuha ng ilang mga damit na magagamit ko sa paghahanap kay Maria. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, oh pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too. Pretty baby, oh pretty baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love? And we'll cuddle all the time. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Everybody loves a baby, that's
why I'm in love with you, pretty baby. Oh, pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too, pretty baby. Oh, pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too, pretty baby. Oh, pretty baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love? And we'll cuddle all the time. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby, pretty baby, pretty baby of mine. Charan! Presenting Princess Maria. Ganda! Masyado mo yatang pinagod itong protege mo eh. Aba, kailangan, no? Kung di pa natin buburin ang kanyang pagiging Naku nga. Kera. Naku, Aber. Wow! Bilib talaga ako sa iyo. Uy, doon na tayo sa club magkwentuhan. Magkukwentuhan? O maghahatagan? Tita, wala na akong dato. Ikaw na tayo magkwentuhan. Maghatagan lang tayo. Sige na, wala Ikaw talaga pagdating sa pera, oh. Kumain ka na muna. Tapos magpahinga ka. Tingin ko sa'yo lata-lata ka eh. Alam mo, para kang tatay ko. Ako? Kasi alam mo ang tatay ko, hindi ako pinagtatrabaho noon. Laging siya naghahain ng pagkain ko. Mahal na mahal niya ako. Yun naman pala eh. Bakit mo naisipan iwan siya? Kasi sabik na sabik ako makasama ang inay ko. Kaya lang, Tito Bobby, bakit ganun? Anong ganun? Kung ano-anong pinagagawa sa akin, inay. Sa pananamit daw, kailangan sexy. Tapos itong mukha ko, mukha ng maskara. Tapos may pinapahid ba naman sa kilikili ko? Tapos kung ano-ano sinusumpit sa buong katawan ko. Pati dito, binobomba ng pabango. Kailangan bang gawin yun? Ikaw rin ba, Tito Bobby? Ginagawa mo rin yung kung ano-ano nilalagay mo sa buong katawan mo? Nagbobomba ka rin ba? Pwede ba kumain ka na lang? Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, oh pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too. Okay, I'll give you Pretty baby. No, I don't like it. Hey, Dollar, take it or leave it. Your damn prices are getting higher and higher every day. Don't like? Nah. Okay. Oh, thank you, word for it. My girl is beautiful. Okay, yeah, no problem. Here. $10. Oh, you wait the same place, huh? All right. Okay? Pretty baby of mine. Yeah. Hindi mo yan doon, ha? Oh, I wanna love you, baby. Making good, eh? Yeah, take the girl orange. Pretty baby of mine. Maria? Hoy, bakit? Ha? Para sa tato ka, no? Ano ba gusto mangyari? Ba't pinabastos mo yung mga babae namin? Akin na yan. Pandak yata to eh. Kaya na inabot yung mga babae natin. Ha? Bakit mo naman? Ano? Sa bang gulo to? Tahimik ko akong tao. Akala ko kasi anak ko yung isang yun eh. Pasensya na kayo. Hindi na mauulit. Pare, sandali lang. No! Pare, baka gumawa ng gusto diyan. Pabayaan na lang natin. Sige. O sige pare, okay na. Bahala dito. Salamat po. Maraming salamat. Oh, isa lang yan, ha? Sige pare, basta may trouble. Andito lang ako sa paligid.
Mama, magsasara na ho ang simbahan. Ha? Magsasara na ho ang simbahan. Sakay! 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 Hindi totoo hinala niyo sa akin. Hindi ako nag-iispiya sa inyo. Bakit magmula kanto hanggang restaurant sinusubaybayan mo ko? Ayun pala. Oh, anong iniisip mo dyan? Gusto mo tuluyan kita? Ang totoo nabaitan ho ako sa inyo. Dahil sa ililigtas niyo ako dun sa mga gusto mang bugbog sa akin. Gusto ko sana magpasalamat sa inyo. Kaya lang nag-aalangan ho ako lumapit. Tuloy dahil sa mabait ho kayo sa akin, naisip kong patulong na rin sa inyo sa paghahanap sa nawawala kong anak. Ang aga mo nagising Maliligo ka rin ba? Masarap ang tubig ngayon. Tama-tama. Nakita ko kay Ninay kagabi. Mabuti kung ganun. Magmula ngayon, hindi ko na kailangan maglihim pa sa'yo. Pampagulo lang sa isip ko yun, alam mo ba? Kung paano itatagos ito ko sa amin dalawa ng yung inay. Bakit? Anong bakit? Bakit mo inagawa sa inay ko? Ako dapat magtanong yan. Bakit niya nagawa sa akin yan? Bakit niya pinasalaula sa akin ang katawan ko sa kanya? Dahil siya ang may pera. Siya ang tumusos ng pag-aaral ko. Wala akong katanggit-tanggit yung kailangan kong kamuti na katawan niya. O ngayon, sinong gumamit? Sinong ginamit? Hanggang sa araw na to, nakukuha na lang ako ng bar examination, kailangan pagbigyan ko pa rin siya. Dahil kailangan ko pera niya. Sa usapin ng pang-aapi, hindi ako nang-aapi. Siya. Ganyang kaganid ang inay mo. Kaya para sa kabutihan mo na rin, mabuti pa bumalik ka na lang doon sa iyong ama. Napaka-inosente mo pa para magkaroon ng puwang sa dumi at baho ng buhay na iyong ina. Oh, paano Mang Milanyo? Mag-duty muna ako. Sige na, sir. Ako na bahala sa anak niyo. Alam niyo, Mang Milanyo, para kayong hulog ng langit sa akin. At least ngayon palagay loob ko na nasa mabuting kamay ang anak ko.
Pati nga mga superiors ko, pinupuri na rin ako ngayon. Kasi parati na ako maaga ko mag-report sa duty. Hindi ka mukha noon, parati akong huli. Kasi naman yung babysitter na nakuha ko, parating tanghali kung dumating. Kung kayo ba naman, sir, nag-aasawa ulit? Totoo ba? Di meron sanang titingin sa inyong anak. Mamatay ang asawa ko. Ipinangako ko sa bangkay niya na ibubuhos ko lang ang panahon ko sa pagbibigay ng magandang buhay sa anak ko. Bakit ho ba? Nanghihinawan ko ba kayo sa pag-aalaga sa anak ko? Ay, hindi naman sa ganon. Kaya lang baka kulang ang pag-aasikaso kay Ningning na magagawa lamang ng isang pangalawang ina. Mang Melanio, kontento na ako sa pag-aalaga niyo sa anak ko. Tara, kain na tayo. Kung sa akin lang okay na itong trabaho ang binigay niyo sa akin. Kahit papano, naaliw kay Ningning. Nawawala tuloy yung pangungulila ko sa anak ko si Maria. Hayaan niyo, Mang Melanio. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap sa anak niya. Tsaka nakausap mo na ibang kasama kong pulis. Tutulong naman daw sila. Maraming salamat ho kung ganun. Mang Melanio, sigurado ba kayong di sa Manila dinala yung anak niyo na asawa mo? Yan ho siniguro sa akin ng mga kaibigan ni Beata. Isa pa yan. Naikot na namin lahat ng mga beer houses dito, pati kasulok-sulukan. Wala kaming Beata nakikita. Sir, baka hindi nyo lang natsyempo, ha? Ewan ko, pero hindi naman ako tumitigil sa paghahanap, Hayaan nyo, makikita rin natin yan. Salamat, sir. Naku, mahuhuli na ako. O sige, baka masabo na naman ako, Iya, pakabait ka, ha? Pa. Paano, Mang Melanio? Kayo nang bahala dito. Opo, sir. Huwag ka masyado malikot, ha? Opo, Daddy. Sige. Sige, sir. Mang Melanio? Huwag niyo daw akong sineser. Kinikilabutan daw ako, turing niyo lang na anak niyo ako, magulang ko kayo, tsaka ito naman si Ningning, apo ninyo. Babay na sa Daddy. Bye-bye, Di! Bye! Bye-bye! Bye! Amon! Amon! Bilis pa! Huli ka! Babel. Okay. Wala pa ho yan. Ang ipakikilala ko sa inyo, Mr. Tantropo, pag nakita ninyo, para kayong inunuduyan sa ulam. Abay, walang panamaya mga kondesang pulpul niya sa dasma, talbog si Lady Di. We'll see. Oh boy, I like this. There's a story of a doctor who was drinking, was no one I had heard of. Hi! Into the horoscope. Mr. Tantoko, andyan na ho sila. Sandali lang ha, tatawagin ko. Sandali lang. Naku, mabuti, dumating na kayo. Andun si Mr. Tantoko. Mr. Tantoko, siya ho si Charo. Ito naman si Maria. Siya ho yung sinasabi ko sa inyo. Hello. O, diba? Talbog si Princess Di.
looking inside. Does she see me? No, she does not really see me. She sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's. Biyan ako sa matandang yan. Kung sino-sino na ipinarada ko sa harap niya, puro pang-iislang pa inabot ko. Pero ngayong luwa ang kanyang mga mata kay Maria, tita. Siya naman ngayon ang pahihirapan ko. Yes, sir. Papasokin mo sila. Opo, sir. Pwede na kayo pumasok. Practical na tao ako, Mrs. Charo na lang, Mr. Tantoco. Masyado naman kayong formal. Hindi naman ako tatandaan. Bueno, Charo. Kaya kita pinasama dito kay Babet. Para maging prangkahan ang usapan. Alam mo na siguro ang ibig sabihin. Nasabi ko na ho sa kanya ang inyong alok. Bueno. Hindi ho sila interesado. Ayaw lang naming isipin ninyo na bastos kami, kaya pinagbigyan namin ng imbitasyon ninyo na makausap kami rito. Bahay at lote at lahat ng kasaganaang pakikinabangan nyo mag-ina. Hindi nga sila interesado Alam ko ang laro mo, Babet. Tuso ka, parang matching. Kaya pinaghandaan ko. Pay now, play later. Ang lahat na inalo ko ay malalagay sa pangalan nyo ngayon din. Hindi kailangan magsama muna sa akin si Maria. Bueno. Hindi masamang usapan. Magkakasundo tayo kung gano'n. Ngayon din ay ipahanda ko sa aking abogado ang lahat. Pati na ang isang malaking bank account. Sa pangalan mo, Charo. Ano naman ang guarantee na hihingin ninyo sa amin? Wala. Wala? Wala. Paano kung lokohin namin kayo? Lolokohin nyo lang inyong sarili. Kung kaya kong ibigay ang lahat ng bagay na ipinangako ko kay Maria, higit pa riyan, ay ibibigay ko sa sandaling masihan ako sa kanya. Yan ang garantiya kung tutupad kayo sa usapan. O, Babet, sa'yo yan. Hindi pa sabi ko sa iyo, alam ko ang laro mo. Tuso man daw ang matching, nabibili rin. Nagawa mo yun? Ginawa ko na nga, nagtatanong ka pa. Kaya, ngayon pa lang, ihanda mo na yung katawang mo sa buhay milyonaryo. Alam mo, pinuntahan ko yung bahay. Mansyon na mansyon. Nahiya kang tumapak sa kintab ng marmol na sahig. Lahat ng gamit, puros mamahalin. Kung ako lang, kahit magputa ako habang buhay, hindi ko kaya magpundar ng ganung kagarang bahay. Nagawa mo yun sa sarili mong anak? Ha? Bakit naman hindi? Malaking swerte na yun. Alam mo naman, ibigay ko pa sa ibang anak. Maghintay-hintay ka lang. Tumatiming na ako sa matanda. Aapos ako ng kotse. Para sa iyo naman. Attorney ka na ngayon. Kailangan de kotse na. Oh, saan ka pupunta? Masakit ang ulo ko. Anong ginagawa mo? Iniipon ko lahat ng mga gamit mo. Bakit? Kasi sabi ni Inay, baka raw bukas lilipat na daw tayo. Total, naayos ko naman itong mga gamit ko. Ito naman gamit mong inaasikaso ko. Bakit ito, Bobit?
Maria, hindi ako ganun kabulok. Kung nagawa ko yun ay dahil sa gusto ko makatapos sa pag-aaral. Yun kaya ko lulukin. Dahil sarili ko lang nasasangkot. Pero ang kung iba, para lang malasap ko sa harap ng buhay, hindi ko magagawa yun. Hindi kita maintindihan. Inosente ka nga ba o nagtatanga-tangahan lang? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Maria, kausap ko lang ang inay mo. Pinagtapat niya sa akin na yung bahay na lilipatan nyo, yung mga gamit doon, 10 ng pera sa bangko na nakadeposito sa pangalan nyo. Lahat yun bayad sa inyo ng matandang si Tantoko. Si Mr. Tantoko? Ipinakilala lamang ako sa kanya ni Inay at sa ni Babet. Maria, makinig ka. Pinagbibili ka ng nanay mo. Ha? Ganyan kabaloktot ang utak niya. Kaya habang may panahon pa, umalis ka na rito. Nakahanda akong tulungan ka, dadaling kita sa tatay mo. Sige na, kumuha ka ng gamit mo. Aalis tayo, dadaling kita sa tatay mo. Tara. Apo Gundong! Apo Gundong! Apo Gundong! Kumusta na kayo? Eto, mabuti ako. Sandali. Titignan ko lang si Tatay Melanio. O sige. Itay? Itay! Itay! Matagal nang napabayaan ang kubong ito. Bakit? Nasaan si Itay? Magmula nung umalis ka, umalis na rin siya. Hindi na siya bumalik dito sa nayon. Hinahanap ka niya. Maria! Pedrito? Maria! Salamat at nagbalik ka. Nagsisi ako nun. Malaking pagsisisi. Kung bakit pa kita pinayagang umalis. Pero ngayon nandito ka na. Hindi na ako papayag mo wala kang pamulit. Pero ang Itay. Pinilit ko sumama sa kanya nung hinahanap ka niya, pero tumanggi siya. Kailangan ko siyang hanapin. Aalis ka uli? Hindi na kailangan. Ako na maghahanap sa Itay mo. Siya si Tito Bobby, ang nagligtas sa akin. Kamusta ka, Pedrito? Napakaswerte mo sa pagkakaroon ng isang mamahalin na katulad ni Maria. Tinulungan ako ni Tito Bobby na makalaya sa masamang balak sa akin ni Inay. Salamat. Ako nga dapat pagpasalamat eh. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ka dito tinago ng iyong Itay. Sa piling ng mga taong malinis ang isip, maganda kalooban. Pinapangako ko sa'yo, ibabalik ko rito Itay mo. Bakit ang bait-bait mo sa akin, Tito Bobby?
Sayang, Bobit. Hindi lang pera ko't katawan ang nakuha mo sana, kundi ang kaluluwa. Alam mo ba? Tinaitor ng ganito. Niligtas ko lang anak mo sa kapahamakan. Kapahamakan? Kapahamakan mang magkaroon ng magandang buhay? Hindi sa pagbibili ng kanyang laman. Sino ka pero magsalita ng ganyan? Ikaw, na ultimong karsonsili mo ay galing sa pagpuputa ng mga babae ko? Huwag! Habulin niyo! Habulin ka! Maria! Bakit ito, Bobby? Hindi mo papunta rito. Dali! Si Dito, bilisan mo! Nanay ko papunta rito! Ha? Tara, di tayo sa amin. May dala kaming warrant to, pare. Para sa inyong dalawa. Warrant? Anong kaso? Sa'yo, robbery. At sa'yo naman, abduction at robbery. Pero handa akong iuro ang demanda kung sasama ka sa akin ng maayos, Maria. Huwag kang sumama, Maria. Liga! Tara na! Dito, Bobby! Hoy! Dito! Kamakialam dito, ha? Okay, dali niya. Tignan ko kung gaano katigas ang ulo niyo pag nasa loob na kayo ng kulot. Inay, hindi naman ho totoo ang binibigtan niyo sa amin eh. Malaki na ang puhunan ko sa'yo para pakawalan ka ng ganun-ganun lang. Bagay mo, sir. Malagpang ako, eh. Shara, talaga bang wala ka nang gagawing matino sa buhay mo? Ahas! Sige na. Sige na. Anong nangyari? Lulubay yung Kapitan Charo. Ayun. Pinahuli niya eh. Bakit daw? Tinalo siya eh. Kinuha yung kanyang anak. Sino anak? Ayun, yung babae yun. Pero isang araw, bigla na lamang umalis ang anak. Lungkot na lungkot ang tatay. Hanap silang hanap. Pagkatapos, Ayun, hanap ng hanap ang tatay niya. Kawawa naman. tapos, Tapos na ang kwento. ay hindi maganda. Bakit? Dapat makita ng tatay niya yung anak niya para masaya ulit sila. Siya nga naman. Hayaan mo, Ningning. Kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin natin wakas ng ating kwento. Ayan. Pero sa ngayon, matulog ka muna. Ay, kanta ka muna. Sige. Tulog na. Tulog na ang anak. Tulog na. Tulog na. Tulog na. Maria. Tulog na. Tulog na. Mahal ka. Ni Ama. Tulog na. Tulog na.
As! Ha? Asan? Wala! Ikaw, ha? Aray! 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 Itay! 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 Ano nangyari sa inyo, Itay? Ikaw, ha? Akala mo may isahan mong tatay, ha? Kahit umiwas ka pa ng umiwas, at kahit saan ka magtago, ay makikita pa rin kita at mahuhuli kita. Nandiyan ka na pala. Siningning. Tulog na yung bata. Sige, kumain ka na. Nakanda na yung pagkain sa lamesa. Hindi ka na namin hinintay eh. Alam namin na gagabihin ka sa pag-uwi. Sarap ng tulog ng bata. Inantok siguro doon sa kwento ko. Alam mo, palagay ko, yan si Ningning, lalaking isang manunulat. Ba't di naman nasabi yan? Akalain mong kunentahan ko siya tungkol sa mag-amang nagkahiwalay. At natapos ang kwento ko doon sa paghahanap ng ama sa nawawalang anak. Akalain mong tinuruan pa ako kung paano ko wawakasan ang aking kwento. Ang gusto niya ay makita uli ang mag-ama para masaya. Malungkot nga naman na hanggang hindi pa natin nakita ang inyong anak. Kwento ko lang naman yun eh. Wala man lang kasi akong hawak na anumang clue o anumang bagay na pwedeng pagkakailalan sa kanya. Yung asawa naman ninyo, binalik-balik ako na lahat ng mga birahos na pwedeng kinaroroonan niya pero wala talaga may pangalan biyata. Ganun ba? Teka. Baka makatulong ito. Kuha ito ni Maria nung wala pa siya 1 taon. Ito ba asawa mo? Oo. Ito ba sinasama mong biyata? Oo. Kilala mo ba siya? Umayag ka na, Iha. Bumalik ka na ng maayos sa nanay mo. Total, handa naman niyang iurong ang demanda laban sa iyo eh. Huwag kang makikinig sa kanila, Maria. Maraming koneksyon ng nanay mo. Kaya niyang tutuhanin ang banta niyang bubulukin kanya rito sa bilangguan kung hindi ka makikisama sa kanya. Hindi niya kayang baluktutin ng hukuman sa mga gawa-gawa niyang demanda sa atin. Pati ikaw, nadamay na tuloy sa mga problema ko. Huwag mo akong alalahanin. Intindihin mo sarili mo. Pag-isipan mo mabuti. Anumang oras na pumayag ka sa kondisyon ng iyong ina, palalayain kita. Sandali lang po. Kung papayag po ba ako, isasama niyo rin si Tito Bobby. Kasama siya sa usapan. Payag na po ako. Maria! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Palabasin ito. Ayoko! Hindi ako lalabas dito. Maria, huwag ka lumabas sa selda mo. Akala mo ba pag nakalabas ka, malaya ka na? Hindi! Lumalabas ka na sa isang maliit na kulungan para naman pumasok sa mas masaon, mas malaki, at mas maruming bilanggo na yung ina. Maria! Maria! Mabuti ng ganito, Tito Bobby. Kaysa naman magdusa ka sa bilangguan nang wala ka namang ginagawang kasalanan. Huwag mo sabi ako intindihin eh. Lumabas ka na. Sira ulo nito. Sige na, lumabas ka na. Ayoko sabi. Sir, ayaw sir eh. Maria! Lumaya ka na pala. Salamat naman at may uuwi na kita roon sa atin. Hindi na ako babalik doon. Ha? Maria, bakit? Umuwi ka na lang, Pedrito. Kalimutan mo na lang ako. Ayoko lumabas! Hindi ako lalabas dito sa kulungan. Ayoko lumabas dito. Mabulo ko dyan, tarantado!
Hindi ko ito maintindihan. Masasaktan ka lang kung alamin mo pandahilan. Basta't sinabi ko, hindi na ako maaaring umuwi sa atin. Kalimutan mo na lang ako. Kalimutan? Paano? Paano nililimot na araw ang pagsikat sa umaga? Paano kung dumating na araw na malimutan mo ko? Paano ko malilimutan ang mga araw ng ganda at kawalang malay? Paano, Maria? Pinuputol ko na ang ating ugnayan. Wala ka ng karapatang pigilin pa ako sa anumang bagay na gusto kong gawin. Dito ka pumirma. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang pinasok mo. Pero isang bagay lang ang tsak. Sumumpa ako sa aking sarili na hindi ka napapayag mawala pa sa akin muli. Kukunin kita. Dalhin niyo na ako sa aking ina. At mahigpit ko siyang pinababantayan sa mga tauhan ko. At sinisiguro ko sa inyo na hindi na siya makakatakas ulit. Baldo, Castro. Pwede ba uminom? Yun lang pala. Ay na. Isa pa, alam niyang huhulihin siya ng mga pulis pag lumabag siya sa kanyang pinirmahan. Ayan ho, ha? Narinig niyo yan. Kaya wag na kayo masyadong mainip. Negosyante ako, Babet. Hindi ako marunong mainip. Sinisiguro ko lang ang takbo ng aking puhunan. Isang tulog na lamang at ang puhunan niyo sa lupa ay tutubo ng langit. Yun nga. Ba, Castro, kapag tataka ka, dati hindi ka na umiinom, ha? May problema ako eh. Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Hindi ito ang tipo ng problema na pwede kang tumulong. Bakit naman? Wala naman. Naisip ko lang na mahirap pala talaga ang trabaho ng polis. Kailangan mo gumawa ng katarantaduhan para mabigyan mo ng magandang buhay yung pamilya. Pero lang pala ang problema mo eh. Kaya mo, bubulong ang mamaya si Charo. Magdadagdag ka kita. Okay. Maria! Pedrito! Ipinagtanong ko tulugan na to kaya kita natukoy. Sama ka sa akin ngayon din. Oo, Pedrito. Oo. Tara! Hoy! Saan kayo pupunta? Sige dito! Ano ba? Tama na! Tama! Tama na! Tama na! Bawal ka sa kanya! Tama na ho! Tao mo yan! Wag! Ikaw ba anak ng Mang Milanyo? Si Itay, kilala niyo ho siya? Nasaan ho siya? Kaibigan ko ho siya. Nagpunta ho ako rito para iligtas siya.
Ano ibig sabihin nito? Huwag kang magkakamali. Magkakamatay tayo dito. Hindi tayo talo. Pacho, yung bata, iwanan mo. Pacho, yung bata. Huwag kayo susunod. Bata. Bak. Kalikod, tayo. Kaya. Kaso, nag-traitor, ilangay si Maria. Charo, paano yung puhunan ko? Nangako ko sa'yo. Itaga mo sa singit ko. Tutuparin mo. Baldo, tawagin mo si Teniente Jose. Pisan mo. Ikaw rin, Charo. Malaking mawawala sa'yo. Salamat naman at sino napunta itay ko. Napakabuti ng yung itay sa aking mag-ama. Kaya hindi ko siya pwede pagkanulo. Tsaka naidadamay ako ng ina sa kaso. Talagang ganun eh. Nakailam ako. Kaya, pagdurusahan ko. Baba! Daddy! Daddy! Hindi mo lumayo si Maria. Wala mangyayari sa anak mo. Daddy! Tay? Castro, parang mo natawa. Huwag mo ibigay sa kanila si Maria. Ang tagal ko siyang hinanap. Madali ako mainip, Castro. Kapag hindi mo pinalit si Maria, bibilang ako ng 5. Kapag hindi mo pinalit si Maria, maayos. Ha? Pasensyahan na tayo, Castro. Daddy! Isa! Dalawa! Ano? Apat! Teka, Castro! Hindi tayo talo! Kaya kami narito para ulihin yung mga taong yan. Nagkita rin tayo. Kumusta ka, anak?
yan? Order ng hukuman na maglalagay sa kanya sa pangangalaga ng kanyang ina. Pedrito, ayoko sumama sa kanya. Ayoko! Anong ayaw? At saganang iyo, Castro. Mag-intay ka lang at darating. Hanggang kailan kaing lamunin ang konsensya mo mga kayupang ginagawa mo sa anak? Sige, kunin na. Ayoko! Ayaw mo! Ayaw mo! Ayaw mo sabi! Pare, tama na. Kumagay lang dito, Castro. Pulis ka rin. Alam mo na pag sa batas ang ginawa niyan. Batas. Sige sa batas. Batas pala eh. Pedrito! Dali lang. Pedrito! Tumayo ka na. Ano ba? Bitiwan mo siya! Pedrito! 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 Maria, anak, nauunawaan ko ang damdamin mo. Pero sana, unawain mo rin ako. Walang pinakamasakit para sa isang ina, kundi ang mabigo na maibigay na magandang kinabukasan sa kanyang anak. Kung tutuusin mo, sino bang inang hindi gugustuhin manatiling malinis sa kanyang anak? Pero mahirap lang tayo. Hindi tayo katulad ng mga mayayaman dyan na pwedeng maging marangal samantalang nagpapasasa sa lahat ng karangyaan. Sa atin, alin lang sa dalawa. Nagmamalinis pero namamatay ng gutom. O konting lamon ng hiya. Konting kapal na mukha. Kapalit, magandang buhay. Makinig ka sa akin, anak. Pusong ina itong nagsasalita sa iyo. Nagagawa ko ito sa iyo ngayon. Dahil sa ayokong danasin mo pa ang marumi at masamang buhay na dinaanan ko. Bata ka pa lang kasi kaya ka nasasaktan sa mga nangyayari. Pero balang araw, matututunan mo rin na hindi lahat ng magaganda at mabubuting bagay na naiisip natin sa ating kamusmusan ay nagkakatotoo ng walang sakripisyo sa buhay na ito. Kasi hoda kung saan galing ang yaman mo. Ang mahalaga, may kwarta ka, marangal ka, makikita mo. Andiyan na siya. Halika. Halika. Sige. Hayaan mo lumuha ang kanyang mga mata. Sige, sandali. Magandang gabi, Charo. Tuloy. Well, Naghihintay siya dun sa kwarto niya. Sige na. talagang hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Maila. Opo. Ah.
Gusto mo maglaro? Gusto ko yan. Siyempre, mas masarap kung may konting action, hindi ba? Come here. Come. Kiss me. Oops! Be gentle with her. Wag! Inay! Inay! Wag! Wag ko! Inay! Wag ko! Wag ko! Inay! 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 Wag ko! Wag! 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 Para niyo ng awa! Wag! Wag ko! Wag! 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 Inay! 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 Halika na, Maria. Ayoko! Ayoko, Inay! Ayoko! Ayoko, Inay! Inay! Inay, ayoko! Ayoko! Para niyo ng awa! Inay! Stop playing games. Ano ba ito, Charo? Ang tigas ng ulo mo! Huwag mo kong hiyain! Kailangan gawin mo ito! Sige, pasok! Maria, huwag kang lumabas sa selda mo. Akala mo ba pag nakalabas ka, malaya ka na? Hindi! Lumalabas ka lang sa isang maliit na kulungan para naman pumasok sa mas masaol, mas malaki at mas maruming bilangguan ng iyong ina. Sige! Pasok! Pasok! Diyan ka. Inay! Huwag niyo akong iwan! Inay! Now it's playtime. Ay! Ay! Wag! Inay! Ay, Inay! Inay! Wag! Dadaan-dahanin ko, hindi ka masasaktan. Tigre, ah! Ay! Ay! Inay! Tama na ho! Inay! Tama na ho! Ayoko na! Tama na! Maganda sana kung masasamahan ko na kayo rito ngayon. Pero sa nakita ko kay Maria, hindi pa oras. Kaya mo natin gumana ang kalooban niya sa akin.
naman dapat ikalungkot sa nangyari, ha? Magpasalamat ka nga na nasiyan si Mr. Tantoco sa iyo. Sa nakita ko sa kanya, alam mo, nakahanda na siyang tutuhanin ka. Siniguro ko na ngayon na ibibigay niya lahat ng hinihingi mo sa kanya. Lahat! Kahit kotse, kahit house and lot. Kahit sarili mo pang negosyo, siguradong ibibigay niya. Samantalahin mo na. Malaking swerte ito, baka akala mo. Sa dinami-daming babaeng nagkakandara pa kay Mr. Tantoco, Maria, bukod kang pinagpala. Ikaw napili niyang pakisamahan. Sige, tumayo ka na dyan. Kanina ko pa hinanda yung pampaligo mo dun sa banyo. Sige na. Makikita mo, isang sabunan lang yan. Parang walang anuman nangyari. Tumayo ho tayong lahat. Criminal case number 40085, People of the Philippines versus Maria Beatriz Zuniga. Inahamon ko lahat sa loob ng hukumang ito na ilagay ang inyong mga sarili sa katauhan na nasasakdal. Sanggol ka pa lamang nang iabandonada ng iyong ina upang sumama sa ibang lalaki. At sa buong panahon ng iyong paglaki, wala kang inasang kundi ang makita siya, makapiling at madama ang pagmamahal. Pero hindi. Dahil na sa wakas ay puntahan ka at kunin ka niya, hangad niya lamang ay kalakaling ka sa mga mamahaling palengke ng laman na siyang ginawa ng ina sa nasasakdal ng gabing yun na mapatay siya. Your Honor, wala sa sarili ang nasasakdal na maganap ang pagpatay na binibintang sa kanya. Wala siyang intensyong pumatay. Hindi niya alam na pumapatay siya. Hindi niya alam na may hawak sa sandatang nakamamatay. Na sa katunayan, ang sandatang yun ay isang pirasong basag na bote lamang. Ang piping saksi sa pagkawasak na kanyang puri. Ang tanging alam lamang na ginagawa ng nasasakdal ng mga sandaling yun ay ang iiyak at ibulala sa matinding kirot na nadarama niya sa kapahamakang sinapit niya. Kapahamakang likha sa kanya na sarili niyang ina. Kung tutuusin, hindi ang nasasakdal ang pumatay sa sarili niyang ina. Ang ina ang pumatay sa sarili niya. Your Honor, with the court's permission, I would like to present another witness. Don Luis Tantoco. Pakitaas lang ho ang inyong kanang kamay. Sumusumpa po ba kayo magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? The Witness Counsel. Don Luis Tantoco, nakikilala ba ninyo ang nasasakdal? At kung nakikilala ninyo, pwede bang pakituro lang sa harapan ng hukumang ito? Ginoong Tantoco, paano nyo nakilala ang nasasakdal? Kasi pinagbili siya sa akin.
Sharon. Kanyang ina. Matapos timbang-timbangin ang lahat ng mga ebidensyang iniharap sa prosecution at sa panig ng pagtatanggol, ibig kong malaman ng mga nakaharap dito ngayon sa hukumang ito na ang kasong ito ay isang hindi ordinaryong kaso na maaaring magbigay katapusan sa mga ganitong uri ng krimen sa darating na mga panahon. Ang isang tao ay binibigyan ng karapatan ng ating Kodigo Penal na ipagtanggol ang kanyang sarili, ipagtanggol ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay, ipagtanggol ang kanyang kapurihan laban sa mga karahasan sa kanya. Bagamat ang ina ng nasasakdal ay nagkasala at gumawa ng isang karumal-dumal na gawain, hindi sapat na ilagay ng isang tao sa kanyang mga kamay ang batas. Ang pagkabigla nangyari kay Maria ang nagbunsod sa kanya, nakitlin ang buhay ng taong naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang puri. Si Beata rin ang naging dahilan sa pagkamatay ng kanyang minamahal na ama, na naging ina at ama ni Maria. Sa buong panahon, iniwanan siya ni Beata. Ang lahat ng ito marahil ang mabigat na pasang krus na nagbunsod sa nasasakdal upang ilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Napatay ni Maria ang kanyang inang si Beata ay tapos na at naisa katuparan na ang malagim na pagsira sa kanyang pagkababae. Nangangahulugan lamang na wala na sa panganib ang kanyang buhay. Wala na rin ipinagtatanggol na unos o puri ng isang dalagang Pilipina. At napatay ni Maria ang nagmamalupit na ina at naging dahilan ng pagwasak ng iniingatang honor, 10 ng buhay ng kanyang minamahal na ama. Napatay ni Maria ang ina dahil sa poot at galit nito. Bagamat naniniwala ang hukumang ito sa teorya ng depensa at pinaniniwalaang nagawa ng nasasakdal ang pagpaslang sa sariling ina dahil wala siya sa kanyang sarili, hindi pa rin matatanggap ng hukumang ito na sapat ng lahat itong dahilan upang ilagay ni Maria sa kanyang mga kamay ang batas. Matapos kong pag-aralan ang mga ebidensya na magkabilang panig, at dahil sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng batas, hinahatulan ko ang nasasakdal na si Maria Beatriz Zuniga ng 5 buwan at 1 araw na pagkabilanggo hanggang 1 taon at 2 buwan sa salang homisidio. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby, oh pretty baby.
And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too. Pretty baby, oh pretty baby, won't you come and let me rock you in my cradle of love? And we'll cuddle all the time. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Oh, I wanna love you, baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Everybody loves you, baby. That's why I'm in love with you. Pretty baby. Oh, pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, daddy, mother too. Pretty baby.